PowerPoint. Ayan. Meron na bang nakapagsabi sa inyo na nagtanong na ba kayo na bakit ba may summer? Pwede ba na all throughout the year na lang, December na lang? O kaya naman malamig na lang, 'di ba? Or mala January, 'di ba? Naitanong niyo na rin ba yung next natin, bakit may mga panahon lang ang mangga? Yan, bakit kaya tuwing bakasyon o tuwing March, April, May ang sarap kumain ng mangga, nangangasimang mukha mo, 'di ba? Pagka ganong mga buwan. At bakit kaya, for example, yung mga melon, pakwan, ang tatamis nila kapag summer, 'di ba? Tapos, bakit kaya, ito medyo realistic na to, bakit kaya merong mga pag-goodbyes? Bakit kaya may mga tao na kailangang umalis, kailangan magpaalam sa mga buhay natin? At bakit kaya may mga taong namamayapa na? 'Di ba? Nagkakaroon ng mga ending sa buhay, kinakailangang iburol, ilibing, 'di ba? At magpaalam tayo sa kanya. Bakit kaya may mga tanong tayo na ba't kaya hindi na lang panay camp yung mga nararanasan natin? Bakit kaya hindi panay saya yung mga 'di ba, emosyon na lang natin? Bakit kaya minsan may mga lungkot tayo na nadadama, mga disappointment, 'di ba? So ang sagot ng ang sagot po ng Panginoon dito nasa Ecclesiastes 3:1-11. Yung binasa ni Sister Mary Ann kanina, yung sa 3 verse 1-11. Tagalog yung binasa mo, no? English naman to. Sabi, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Verse 2, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted. Verse 3, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. Kailangan ko pong ulitin tong scripture reading natin kasi kapag scripture reading, minsan yung iba sa inyo kung ano-ano pa ginagawa, nag-aasikaso ng palda, nagsi-CR, binabati yung katabi, pero this time na pagbabasa ko, wag niyong i-miss out to. Sabi dyan, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to gain and a time to lose, a time to keep and a time to throw away. Verse 7, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. Kaya nga 'di ba, minsan may panahon kahit sa church may panahon ng pagsasalita, may panahon ng pagtahimik. Pag si pastor na yung nasa unahan, tahimik na tayo, quiet na tayo. Sabi, diyan, nasa na ako? A time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Verse 9, what profit has the worker from that in which he labors? Verse 10, I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. Verse 11, pero ito yung kagandahan sa lahat. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Ayan. So, nagets nyo na, nakuha nyo na yung punto. Yung lahat ng mga tanong natin, sinagot ng Panginoon sa Ecclesiastes 3:1-11. And kasi nitong mga nakaraan, nasa sense ko talaga tsaka nadidiscern ko sa bawat isa sa atin. Ganun naman tuwing summer o mainit yung panahon, dagdag siya sa mga nararanasan natin, di ba? Bilang tao, bilang Kristiyano, yung meron ka ng pagsubok, tapos ang init-init pa. Tapos mainit na nga yung ulo mo, yung mga kasama mo, ang iinit din ng ulo, di ba? Kaya nagdagdagan na kayong lahat, sabog na kayo, di ba? Kaya minsan, may mga tanong tayo na, bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? Okay? Kasi nga, lahat ng bagay may season. Lahat ng bagay may oras. Kaya ang title po ng message for today is The God of Every Season. The God of Every Season. Kaya kanina, ang mga kanta natin, araw-araw sa samahan. Hindi lang pag bad mood ka o good mood ka. Araw-araw di iiwan. Hindi lang pag may pera ka, kahit wala kang pera, hindi ka iiwan ng Diyos. Araw-araw, Diyos, hindi lang maganda ka,
minsan sa panahon na pangit ka, sasamahan ka rin ng Diyos. Amen. Araw-araw, o Diyos, di ba? Tsaka sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, ibig sabihin, tag-araw, tag-ulan, taglamig, taglagas, tagtuyot, di ba? Mahal ka ng Panginoon at Diyos siya sa atin. Kaya, title pa lang, di ba? Message na, The God of Every Season. Sa ibang sa ibang bansa, yan, Kakanarnya mo yan, tsaka Encantadia. Yan. Yan. Meron kasing season na tinatawag na spring, winter, spring, summer, tsaka fall. Tandaan nyo na lang yung kanta. Winter, spring, summer, fall. Yan, si Paul, alam na alam eh. Ayan, so Paul. Ayan, tapos sa Pilipinas naman, eto lang, dalawa lang ang meron tayo. Diba? Tag-ulan, tsaka tag-swimming. Tag-init, tsaka tag-ulan. Okay? Sa mga advance po in years, Tita Edna, tsaka Tita Baby, mga tita, tuwing kailan po ang tag-araw? March na. Ayan. Ang tag-ulan, kailan po nagsisimula? June. Ayan. So sila po ang tinatanong ko kasi advance in years na sila. Ayan. Dati pa po sila namumuhay dito sa mundo. Kaya magandang magtanong sa mga nakakatanda. Ganon din kayo sa buhay. Kapag may mga tanong kayo sa buhay, tanong nyo sa kanila, sa mga dati nang nakatira sa mundo kasi alam na nila kung ano yung gagawin. Huwag kayo tumawa, totoo yun, di ba? Kaya kapag may mga advice sila, pakinggan nyo, di ba? Pag may mga pangangaral sila, i-take heed nyo. Yan, kasi makakatulong yun sa inyo. Okay? So, sa mundo, may mga seasons tayo na tinatawag. And alam nyo, sa buhay din, may seasons din. Pero habang inaaral ko to, ang dami ko kasing binabasa, di ba? Nabasa ko naman din yung kay Charles Stanley about sa spiritual discipline. Ang sabi niya doon, kailanman hindi daw nagtawag ang Diyos na mga Kristiyanong mahihina. Kasi we are to be strong in the Lord and in the power of His might. So ibig sabihin, hindi daw pala totoo ang up and down. Hindi daw totoo ang high and lows sa mga Kristiyano ng matatagal. Kasi kapag ikaw ay Christian na, dapat anumang panahon, matatag ka kay Lord. Be strong in the Lord. Diba? Minsan dumadating sa atin ng panghihina, pero may resource tayo, may source tayo. At walang iba yon kundi si Lord, kaya pwede ka pa rin lumakas. Amen? Amen. Tapos may sinasabi kasi siya doon na hindi porket tumatagal ka na, hindi mo na pwedeng kuhanin yung basics of life. For example, ako, hindi porket mas matagal na akong Kristiyano kaysa kay Ella, once a week na lang ako magbabasa ng Bible. O kaya naman, sa madaling salita, hindi porket mas advanced na ako in years kay Raylin, okay na sa akin na once a week na lang kumain. Hindi ganon. Kasi bago ka man o matagal na, we need the basics of life. Ano yon? Yung pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, walang ibang paraan para tumatag, para lumalim sa Panginoon, kundi lahat ng yon. Diba? Kaya matagal ka man o bago, you need to do that. Diba? Yung mga disciplines na yon. Pero iba naman to. Iba naman tong pag-aaralan natin ngayon na sa buhay, may mga iba't ibang seasons tayo na nararanasan. Okay? Kaya sa seasons na to, sa God of every seasons na to, ano yung mga dapat nating matutunan? Una, ang sinasabi ng lesson na to ay the seasons are providential. Yan. Unang malalaman natin na sa God of every season, ang seasons daw pala ay providential. Pastor, ano ibig sabihin nun? Ito ang ibig sabihin ng providential. Yung seasons daw are created and directed by God. So, ibig sabihin, ang Diyos pala ang may lalang nito. Ang Diyos pala ang nagdidirect nito. Sabi nga ng Daniel 2:20-21, Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. So, sino ang may akda? Si Lord. Sino ang nagdidirect? Si Lord. Walang iba. So, yun ang ibig sabihin ng seasons are providential. Kaya nga, kagaya ng, di ba, sa Luke naman,
I mean sa Acts pala, sinabi din, di ba, ni Luke doon na ang Diyos daw ang source ng ating buhay, ang source ng ating hininga, and everything we need. Sabi, He is the one who determines where we reside, kung saan tayo titira. It is through Him that we are able to live, to do what we do, and to be who we are. Siya lahat nagdidirect niyan. Si Lord. Kaya yan ang ibig sabihin ng providential. Ito pa po ang ibig sabihin sa Tagalog naman. Ang ibig sabihin ng seasons are providential ay ang mga panahon tulad ng tag-init, tag-ulan, taglamig at iba pa ay hindi basta nangyayari lang, kundi pinapahintulutan. Sabihin nyo ngayon? Try it once again. Yan. O pinamamahalaan ng Diyos ayon sa kanyang plano. So, si Lord ang lahat ng nagdidirect ng yan. Ang providential, it comes from the idea of divine providence. So, kapag naririnig niyo yung term na providential, kapag sa Christian term, di ba, divine providence ang ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control at layunin sa mga nangyayari sa mundo. So, nakikita niyo na, bakit may summer, bakit may spring, bakit may tag-ulan? Kasi si Lord ang nagdidirect nun. Di ba? Sinearch ko, bakit nga ba may summer? Ang summer daw pala kasi, nakakatulong talaga yan sa mga pananim, di ba? Sa mga prutas, puno, di ba? O bakit naman may tag-ulan? Kapag hindi naman umulan, hindi mababalanse ang mundo. Di ba? Matutuyot ang lahat. So sa lahat po ng seasons ng buhay natin ay sobrang kailangan lahat ng yon. Di ba? Kaya dinidirect ng Diyos siya. Kaya sabi, hindi random ang seasons. May dahilan at timing ang bawat isa. Bahagi ito ng plano ng Diyos para sa kalikasan at sa tao. Ang halimbawa po nito, ang tag-ulan, nagbibigay siya ng tubig para sa pananim. Ang tag-init naman, tumutulong sa paglago at paghinog ng crops. Ngayon, sa buhay ganito, may season ng saya, pero may season din ng pagsubok. Pero ang galing kasi, alam nyo, minsan may mga, may narinig akong, preacher na ganon, na halimbawa po, ialalahanin nyo yung mga tao na pumunta nung 7th birthday nyo. O kaya 10th birthday. Kaya nyong isa-isahin kung sino? Hindi na, no? Pero, kayang-kaya nyong isa-isahin kung sino yung mga taong dumalaw sa inyo nung nasa ospital kayo. No? Diba? Nung panahon na ikaw ay nanganganak, alam mo kung sino yung nandun sa tabi mo. Diba? Nung ikaw walang pera, diba? Alam mo kung sino yung nagpahiram sa'yo. Gets nyo? So sa lahat ng season, may purpose ang Panginoon. Nalalaman mo tuloy sino yung kaibigan mo, 'di ba? In times of your need. 'Di ba? Nalalaman mo sino yung mga totoo at sa hindi. So may purpose ang lahat. God's providence ang lahat. So ito na yung pangalawa. Una, seasons are providential. Lahat po to letter P. Sabi niyo nga providential. Pangalawa naman, seasons are purposeful. Okay? Purposeful. For all-purpose cream. Diba? Pag sinabing all-purpose cream, pwede sa lahat. Pwede sa lahat. Tama ba? kaya nga all-purpose eh. Diba? So, sa seasons din, meron tayong tinatawag na purposeful daw ang seasons. Kaya sabi nga dyan, from before our birth to the moment of our death, God is accomplishing His divine purposes. Alam nyo ba yon? Every event in our lives has a season, an appropriate time, not produced in some random order, but in a manner that is charged with God's purpose, even though we may not always understand His purpose. Alam nyo ba yon? Na since birth, di ba, nung magmula pa lang na ipanganak ka, lahat ng nangyari sa'yo may purpose. Bakit yan ang nanay mo? Bakit diyan ka nakatira? Ba't diyan ka nag-aral? Ba't ito yung mga challenges na naranasan mo? Ba't ganyan yung itsura mo? Ba't ganyan ang korte ng ilong mo? May purpose ang lahat ng yan. Diba? And dapat, lagi natin aalamin, oo nga, ano ba ang purpose na to? Diba? Naalala ko si Amy Carmichael, kaya pala ganun ang kulay ng kanyang mata. Ang purpose niya pala later on ay magtakas ng mga child trafficking ng mga bata. Dahil ganun ang mata niya, hindi ko alam kung brown ba or blue, brown ba? 'Di ba? Hindi tuloy siya nakilala. 'Di ba? Nabanyaga pala siya. Kaya tuloy nakalabas pasok siya doon sa templo. 'Di ba? Kasi nga may purpose bakit ganun yung mata.
Di ba? Kaya ganun po sa buhay natin, aalamin natin, oo nga no, huwag ka lang magtanong, huwag ka lang mag-insecure. Bakit nga ba ako ganto? Bakit ganto yung mga nararanasan ko? And sabi, the prophet Isaiah declared that God shaped our life in our mother's womb. And the prophet Jeremiah let us in on God's declaration to him that even before he made him in his mother's womb, he knew Jeremiah and chose him for a special work. And dito pa ang amazing pa ng Diyos. Kasi baby ka pa lang, nasa loob ka pa lang ng tiyan ng nanay mo, alam na ng Diyos kung ano yung purpose mo. Ito si Raylene, magpa-flag ito. Ito si Raylene, magdadala ito ng maraming kabataan sa church. 'Di ba? Ito si Tenten, magiging singer ito. Ito si John Rex, sasayawan nito ang lahat ng event ng ABCI. 'Di ba? Ay alam ng Diyos ang purpose bago ka pa man din ipanganak. Sabi, Solomon informs us that if we cooperate with God's purposes and timing, life will not be meaningless. Diba? Sabi nga, everything, even the most difficult experiences of life will be beautiful in its time. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, walang disgrasya. Sabi mo, walang aksidente. Diba? Pag sa Diyos natin tinignan ang ating buhay, hindi ka disgrasya, hindi ka aksidente. Kahit nga daw, kahit ano, pero wag nyong wag nyong gamitin ito to commit sin, ha? Kahit nga daw yung anak daw sa mga pagkadalaga o yung sa mga anak na, kunwari, yung bunga ng rape, 'di ba? Sa mata ng Diyos walang aksidente doon eh. Walang disgrasya, kaya dapat hindi nilalaglag pa rin 'yun eh. 'Di ba? Kasi ang kasalanan daw, hindi mo daw masosolusyonan ng another kasalanan. Kasi kapag meron ng buhay dyan sa loob mo, kailangan mo nang ituloy yan. Kasi may plano rin ng Diyos dyan eh. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Iintindihin nyo itong mensahe na to para nang sa gayon, mawala yung mga pagtatanong nyo sa isip. And sa Tagalog naman, ang ibig sabihin ng seasons are purposeful ay ang bawat panahon ay may malinaw na layunin o purpose. Hindi lang basta nangyayari, kundi may silbi at dahilan kung bakit ito umiiral. Sabi, hindi aksidente ang seasons, may ginagawa silang mahalaga. Bawat isa ay may role. Halimbawa po sa kalikasan, ang tag-ulan para sa tubig at paglago ng pananim, ang tag-init para sa paghinog at pag-aani. Sa ibang bansa, taglamig, pahinga ng kalikasan. Alam nyo ba na kapag daw winter pala, dun mas lalong lumalalim yung mga ugat ng mga puno. Kaya kapag winter pala, yun ang panahon nila para propagate ng roots. 'Di ba? Kaya akala natin pag winter walang nangyayari na. Mga tao nasa bahay lang nila. Pero deep inside, 'di ba? Merong mga nangyayari. So ganoon din sa buhay din po natin. May mga seasons kayo na akala nyo walang nangyayari sa buhay nyo. Pero deeper, meron pala siyang ginagawa. Okay? And spring naman, ito naman yung panibagong buhay at pagtubo. Okay? Ngayon, ito naman sa buhay ng tao. Sabi, kapag sinabing seasons are purposeful, kahit anong phase ng buhay mo, may purpose yon. Mag-amen kayo. Amen. Diba? Kahit anong phase ng buhay. Kahit kagaya ng season ng hirap, pag nakakaranas ka ng hirap, nagtuturo yan ng tiyaga at pagtitiwala. Diba? Diba, nakakaranas ka, ba't ganun parang, parang short ako ngayon Diba? Tinuturuan ka ni Lord, magtiyaga ka muna. Pagtiwala ka. Pinapahirapan ako dito sa trabaho ko tiyagain mo muna. Diba? At magtiwala ka sa Diyos na meron siyang gagawin. May season ng saya. Ito naman po yung nagbibigay lakas at pasasalamat. Kaya kapag nasa season ka ng saya, i-grab mo. Hindi yung nagsiselebrate lahat, ngayon ka magdadrama. Diba? Hoy, happy birthday! Diba? Season nga yun ng celebration, pero diba? Kaya yun yung kinakaasar ni Ed Lapis. Diba? Sa mga hindi daw marunong. Diba? Yung parang alam nyo yung binabaliktad kapag naman may burol, tawa ng tawa. Diba? Pero pag birthday, nagdadrama doon. O kaya naman KJ, hindi siya makikisali. Kapag daw may season, kapag daw meron may mga pinapagawa, pinapa-experience ang Diyos, i-grab mo yon. Huwag kang yung parang iba dyan. Di ba? Naintindihan? And sabi nga, ang season naman ng paghihintay, hinuhubog nito ang karakter mo. Di ba? So, taas ang kamay ng nakaranas maghintay.
Naghihintay sa pila, naghihintay ng pagkain, naghihintay i-release yung grades, naghihintay ng jowa, ng boyfriend, girlfriend, ng mapapangasawa. Lahat tayo nakaranas pong maghintay. Pero alam niyo po ba, ang paghihintay, hinuhubog niyan ang karakter mo. Diba? Kaya kapag ka naghihintay ka, mas humahaba ang pasensya. Mas humahaba ang yung talagang, ganun yung mga yung mga active sa school. Tapos sasabihin na teacher, mali ka. Yung mga ganun. Naranasan ko yun eh. Density sa ganyan-ganyan. Sagot ako. Hinampas ako ng folder ng teacher ko. Ayan. Kaya magkasagot na sagot dyan. Ayan. Diba? Kaya may mga peace tayo. Ayan. Okay? Kaya sabi ng Romans 8, pinagpawisan tuloy ako. Romans 8:28, the Living Bible. Kayo po magbasa. 1, 2, 3, go. And we know that all that happens to us is working for our good. If we love God and our fitting. Diba? If we love God and are fitting into His plans, na lahat po nangyayari sa buhay natin ay may magandang maidudulot. Sabi nga, ito daw pala sa buhay natin parang ganito. Sabi, often, we think of childhood and youth as a springtime. Makinig mga youth ha, para yung season nyo pa lang yan ay parang springtime daw. While summer naman represents the emerging prime of life. Diba? Tapos yung fall naman, it starts somewhere beyond the middle age and everything slows and fades to a finish in elderly winter time. Kaya nasan po kayong season ng inyong buhay? Ngayon, sabi dyan, applying the seasons to our growth, our progress, or our advancement, we can recognize that each season is unique and adds important dimensions to life. Amen? Bawat daw mga seasons, may ambag yan. Diba? Kaya for example, sagutin nyo, pag summer, anong ambag sa inyo? Anong gusto nyo sa summer? Ayan, swimming, halo-halo, di ba? Ice cream, di ba? Yung mga bakasyon, di ba? Yan yung mga gusto natin. O, pag panahon naman ng mga Pasko, ano ang mga gusto nyo dyan? Pera, regalo, Santa Claus, may Santa Claus ba? Caroling, simbang gabi. O, tag-ulan, anong benefit sa inyo? Sopas, lugaw, ang sarap magkape, di ba? So lahat po ng season, merong naidadagdag sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya dapat po, dun tayo tumingin. Di ba? Hindi yun sa problema ng season. Ayan na naman, summer na kainit-init. Di ba? Kapag ganyan po ang season, isipin nyo anong magandang gagawin dyan. Di ba? Ano kayang magandang tutuklasin ko doon? Okay? And ito pa, ang spring daw is about potential, promise, planning, and possibilities. It is a time of opportunities and beginnings. So, nasaan kayo dyan? Ang summer naman daw, summer is a time of growth and maturation. The seeds we planted during spring mature into full-size plants. Summer is a season of work when we invest the time and effort required to become good at what we do. Parang feeling ko, YA itong summer. And then number 3 naman, autumn is the season of harvest. We see the production and reward of our labors. Siguro mga 40 na to, mga 50. Yan. Our hard work begins to pay off. And winter naman is the season of winding down, withdraw. Kaya pala pagka matanda na yung talagang lagi na lang nasa tumba-tumba, 'di ba? Tinitingnan na lang nila ang kanilang mga mansyon. 'Di ba? Kasi tapos na sila eh. 'Di ba? Doon. And sabi, activities, responsibilities, and relationships draw to a close. Kaya sa mga, sa mga matatanda, tapos na sila dun sa mga, pagiging magulang nila, mentor naman sila ngayon. So, kung lalapit ka sa akin, sige, pagsasabihan kita. Hindi yung mayat-maya na, 'di ba? And this is a time of ending. It also represents a period of rest, restoration, and reflection. Dito ka na nag-iisip-isip, 'di ba? Ano nga ba ang mga nagawa ko na sa buhay? Meron ba akong pinagsisisihan, 'di ba? So lahat pala ng season may ibig sabihin. Pero tatandaan nyo, ito ang totoo diyan. Ito ang truth diyan na God has a purpose for every season we go through. Amen? So nasan ka mang season ngayon? May purpose si Lord diyan. Okay?
And then pangatlo naman, ito napakahalaga. Una, providential. Pangalawa, purposeful. Pangatlo, seasons are passing. Yan. Ito naman yung ano dyan. Tingin at mag-isip nga kayo, pag sinabing seasons are passing, negative, positive. Taas ang kamay ng positive. Taas ang kamay ng negative. O yung mga hindi nagtaas, ano kayo? Yan, seasons are passing, pwedeng negative, pwedeng positive. Okay? Kasi ang bawat season pala hindi naglalagi, hindi nagtatagal. They are temporary. So mamaya, aalamin natin ano ang mga ginagawa, 'di ba, sa isang season. Kung ang season pala ay lumilipas, ano ang dapat gawin? Naalala ko yung lagi sinasabi sa akin ni Alfred pag may kainan. Pastor, kain ng kain. Bukas, litrato na lang yan. Di ba? Bukas, memorya na lang yan. Di ba? Kain ng kain. Di ba? Kasi oo nga naman. Di ba? Sa positive, ganito siya ha. Kunwari, masaya kayo. May field trip kayo. May family bonding kayo. May family staycation kayo. Seasons are passing, anong gagawin mo? Enjoy mo. Di ba? Huwag kang mabad trip dyan. Huwag mong pansinin yung mga mali. Ano ba naman? Flat naman yung di ba? Di ba? O ngayon naman, pag na problema ka naman, seasons are passing, tatandaan mo, lilipas din yan. Amen? Gutom ka ngayon, lilipas din yan. Sabi mo nga sa katabi mo, lilipas din yan. Wala kang pera ngayon, magkakapera ka din. Amen. Pag talagang pera, ang lakas ng amen eh. Di ba? Ganon. Seasons are passing, negative, positive. Okay? Kaya tatandaan natin yon. Sabi nga, seasons are not permanent. And until God stops the process, the cycle will repeat. The season in which you now find yourself will soon pass. Once winter passes, another spring is at the doorstep. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo ay may lakas pa, gamitin nyo na yan kay Lord. Kung kayo nakakapag-aral kayo, i-grab nyo na yung opportunity. Kasi hindi lahat nabibigyan ng privilege at opportunity makapag-aral. Kung may pera kayo ngayon, di ba, mag-save kayo. Di ba, i-invest nyo, umayos kayo, di ba, sa paggasta. Di ba, kasi you never know kailan ka magkakaroon, kailan ka mawawalan. Kung may kaibigan ka ngayon, i-treasure mo, wag mong awayin ng awayin. Kasi you never know, kasi kung kailan mag-a-abroad yan, kung kailan lilipat yan, di ba, ng bansa o ng planeta. Kaya dapat po, kung ano yung season na binibigay sa atin ngayon, i-grab na natin. Amen? Di ba, nung nakaraan, naiiyak si Regine Velasquez, kasi kada performance niya ngayon, dati nung dalaga pa siya, kada performance niya, di ba, lahat ng mga banyagang pumupunta dito, mga foreigner na kumakanta, napapawaw talaga sa kanya. Di ba? Talagang yung sinasakop niya yung stage kapag kumakanta siya. Ngayon daw, kapag kumakanta na si Regine, lagi nang may insecurity sa isip niya. Na paano pag pumiyok ako? Pag nasa Araneta siya, grabe yung depression na nararanasan niya. Kasi paano kapag gumaralgal na naman, kapag inano ko tong note na to, di ba? Kaya kapag may mga panahon, kapag may mga pagkakataon pa, gamitin yan. Amen? Hanggat kaya mong bumirit, di ba? Huwag mong gamitin lang sa karaoke. Gamitin mo sa Diyos. Di ba? Hanggat kaya mong kumending, hanggat kaya mong sumayaw, di ba? Ibigay mo yan kay Lord. Di ba? Hanggat kaya mong lumakad, hanggat kaya mong mag-commute, hanggat kaya mong pumunta sa church, pumunta ka sa church. Di ba? Hindi yung naka-stretcher ka na di ba? Nung nagpapunta ka sa church. Naintindihan? Amen. Ano man ang season mo ngayon, tatandaan mo, lilipas yan. Okay? Kaya nga sabi, forget the former thing. Kaya nga tingnan niyo po to. Natawa lang ako dito noong 2024. Di ba? Alam ko, bawat taon may ganyan. Di ba? Nasa bawat buwan, merong mga viral, may mga trending, may mga issue na sikat, di ba? Ito, naalala ko yung August, yung mama ni Yulo, di ba? Nung December, sila Maris Racal, ganyan. Nung April, si Diwata, di ba? Yung Paris, di ba? Kaya dito, kung sa mundo may ganyan, di ba? Na nagbabago, sikat ngayon, hindi na sa susunod, di ba? Ganon daw sa season. Kaya nga sabi ng Isaiah 43:18-19, seasons are not permanent.
Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Diba? So kayo nga magbasa nito. 1, 2, 3, go. Seasons. They will pass. Diba? So, having known that, dahil alam nyo na yan, ano yung nare-realize nyo? Diba? Sabi nga, ang ibig sabihin ng seasons do not last forever, they are transient, ay ang bawat panahon o yugto ng buhay ay pansamantala lang. Hindi ito mananatili habang buhay. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din. Amen? Amen. Kaya huwag kayong dyan, yung parang huwag kayong mawala ng pag-asa. Diba? Kung meron kayong certain na nararanasan, diba? Sinabi na yun ni Ate Mary na after nung camp, may kakaiba kang, parang nadadama na hindi mo alam kung na-miss mo ba yung camp, tapos parang bigla kang na-shock na naman sa buhay-buhay, diba? Na bumalik ka na naman, parang nadama mo na naman yung problema mo. Nung nasa camp ka, relax ka lang, saya-saya mo lang, wala kang iniisip na iba, diba? Pero tatandaan mo, sa nangyayari sa'yo ngayon, sa pinagdadaanan mo, lilipas din yan. Sabi, kung nasa panahon ka ng hirap, hindi habang buhay nandyan ka. Diba? Magiging donya ka din. Diba? Sasagana ka din. Kung nasa panahon ka ng saya, hindi rin to forever. Kaya, pahalagahan. Okay? Kung may problema ka ngayon, darating ang pagbabago. Okay? Kaya dito sa seasons are passing, it teaches 2 things. Una, yung hope. Dahil matatapos din ang hirap. Okay? Pangalawa, humility and gratitude dahil hindi rin permanente ang ginhawa. Di ba? Kaya may mga pagkakataon. For example din, lesson naman to sa friendship. Na kapag daw ang friend mo nang hihingi ng tulong, tulungan mo daw. Kasi bakit? You never know kung isang araw, ikaw naman yung kailangan ng tulong. Di ba? Naintindihan? Kapag malungkot yung friend mo, pasayahin mo kasi you never know, baka lumungkot ka rin at sa susunod, siya na rin naman yung magpapasaya sa'yo. Naintindihan? So, yun. And then, sabi nga, understanding that our seasons are passing, providential and purposeful is valuable. However, of greater value is what we do in those seasons. What should be our response to each? Diba? Sabi ng Psalm 30 verse 5, the night may be filled with tears, but in the morning, we can sing for joy. Umiiyak ka nung gabi, kinabukasan, di ba, aawit ka ng may saya. So, ganun yon. So, ngayon, dahil alam na natin yan, i-recite nyo ngayon, providential, purposeful, passing. Alam na natin yung 3 na yon. Ngayon, anong magiging response natin? Una, embrace your season. So, ibig sabihin, nasan ka man ngayon, i-embrace mo yan. Nasan, kumbaga parang sa ibang salita, karirin mo yan. Di ba? Kung nasa season ka ng pag-aaral, go ahead. Kung nakakapagtrabaho ka, go lang. Kung nakakapaglingkod ka, go lang. Kung magkakasama kayong pamilya, go lang. Di ba? Kaya di ba minsan may mga pagkakataon, yun ang mapait at nakakalungkot sa pamilya. Yung kunwari, yung nanay at tatay na hindi nagsasabihan ng I love you, yung isa namatay, hindi niya na masabi. Di ba? Sa magulang, hindi mo tinrato ng maayos nung nabubuhay pa. Nung nawala na, nung namatay, gusto mo sanang dalhin sa MOA, gusto mo sanang dalhin sa i-treat sa Jollibee, di mo na magawa kasi wala na. Kasi ganun nga, you need to embrace season. Kung nasan ka ngayon, pahalagahan mo yan. Sabi, often, our first response to a challenging season is to complain our way through which inadvertently prolongs the season or at the very least makes it seem longer than it is. As a result, we waste a cycle and must wait to repeat the season. Yung kinakailangan pang maulit para matutunan mo yung bagay na yon. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang repeater. Diba? Diba ayaw natin ng ganon yung kunwari, subject mo, 3 beses mo, 3 taon mong kinuha. Diba? Ang effort, sayang pera, sayang panahon, sayang pamasahe, sayang talaga. Kaya kung merong tinuturo sa'yo si Lord ngayon, matutunan mo na. Dapat. Okay? Kaya wag natin daw, gagayahin yung mga Israelita. Bakit? Kasi it takes 4 decades bago sila natuto.
Di ba? Grabe, 40 years. Di ba? Ikot-ikot sila sa wilderness. Bakit? Kasi ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Di ba? Kaya embrace season. Sabi nga, no matter the season we find ourselves in, it is vitally to fully engage with it and embrace it. Sabi nyo nga, engage, embrace. Yan. Ngayon, meron daw dalawang ginagawa ang mga tao sa bawat season. Mamimili lang kayo. Okay? Ito ay dalawang extreme pala yan. Yung isa, nag-i-skip ng season. Pangalawa naman, nagkikling sa isang season. For example, yung pag-i-skip ng season, di ba minsan may mga pagkakataon, pag malungkot ka, gusto mo na matapos yon, di ba? Pero pagka kay Lord, pag binasa mo yung Bible, hahayaan ka ni Lord. Kunwari nalulungkot ka, sige, umiyak ka lang. Diba? Kaya nga si Ed Lapis, kino-correct niya yung mga ganyan eh. Namatay yung yung isa sa mga mahal mo sa buhay, iiyak mo. Hindi yung i-deny mo, tawa ka ng tawa, nasa burol ka. Diba? Naintindihan? Nagigets nyo po? Ang tinatawag dyan, yung skipping season. Pangalawa naman, yung clinging to a season. Ito naman yung matindi. Yung niyayakap na masyado. Yung tumambay na dun sa season na yon. Kunwari, yung sa season of depression, dito na lang ako. Ayoko na umalis, ayoko na mag-move forward. Diba? Ayoko na ng ganito. Diba? Ayoko ng yung bumangon. Huwag naman ganon. Okay? So, dalawang extreme po yan. Ang skipping season, parang ganito. Diba? Yung bata na gusto ng lumaki. Sino nakakaranas ng ganyan? Yung gusto mo ng tumangkad, gusto mo ng lumaki, diba? Nag-aaral ka mag-ahit, diba? Yung babae naman, nag-aaral na mag-makeup, di ba? Pero ito, pag-usapan din natin to kasi nitong mga nakaraan nga, nagtataka kami sa mga high school doon sa MNHS kasi makeup na. Pagka bata pa kayo, i-enjoy nyo lang yung inyong kabataan, yung pagiging baby face nyo. Huwag kayong magmadali. Kasi pag tinanong nyo naman ng nakakatanda, ang makeup daw ay nakakasira din ng muka yan. Kaya kapag baby face pa kayo, nasa edad pa kayo ng mga estudyante pa kayo, wag muna. Diba? Although may mga nagtuturo na ng ganyan, diba? Kunwari, kapag college kasi, mga 4th year, 3rd year college, tinuturo na nila para maging ready sila sa corporate. Pero pag baby ka pa, wag muna. Okay? Hayaan mo na muna yung likas na ganda ang lumabas sa'yo. Okay? Sabi nga ng Bible, yung likas nga daw na ganda, yung ganda sa loob ang pagtuunan natin ng di ba, atensyon, wag yung sa panlabas. Amen? Amen. Amen. Tsaka yun, may mga lalaking ganon, yung na-attract sila dun sa babaeng simple. Kaya simplehan lang natin, okay? Wag yung yung talagang term nila, pak na pak. Di ba? Yung ganon. Okay? Tapos, eto rin, sino sa inyo nakakaranas ng ganito? Yung gusto na agad mag-boyfriend, girlfriend, gusto na mag-asawa. Ang tawag dyan, skipping season. Diba? Ang dami mo pang ang dapat matutunan, ang dami mo pang dapat, i-build, gusto mo na agad ganyan. Diba? Kaya ang nangyayari kapag ganyan, ang hirap kasi. Diba? Kaya minsan may mga pagkakataon, kahit ayoko naman talaga na pansinin kayo, papansinin talaga kasi nahihirapan din ako. Yung gano'n, yung pag may mga high school sweethearts, di ba? Nagkakatuluyan. Pag dumadating yung college, tapos yung, tawag doon, mag-work na sila, may ibang na mimit. Kaya nangyayari, merong ibang nakakatuluyan. Kaya yung masayang pagsasama sa church noon, yung isa doon. Di ba? Which is, pwede naman sanang malagpasan. Pwede sanang hindi nangyari kung hindi mo lang in-skip. Tsaka yun, yung mga premarital sex, yung mga maagang pagbubuntis, nangyayari yan kasi may nai-skip. Amen? Amen. Di ba? Kaya, huwag mong madaliin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Okay? Tapos sunod naman, ito naman yung clinging to a season. Alam nyo, ibig sabihin ng clinging to a season, yung niyakap mo na masyado yung season, ayaw mo nang mag-move forward. Parang ganito. Ayan. Yung mainit na, gusto niya pa rin mag-Americana. Diba? Tapos yung malamig, kung kailan malamig, gusto mag-sando. Diba? Kasi gusto, summer pa rin ang kanyang outfit.
Diba? O kaya naman, ganito. Yung estudyante na, next, gusto niya yung apo niya, maabutan niya doon sa school. Diba? Kasi ayaw niyang iwan yung eskwelahan. May ganyan. Diba? Na sinasabi doon sa teacher, ma'am, bagsak mo na lang ako. Gusto ko po talaga dito mag-aral. Gusto ko po maging peds habang buhay. Diba? Gusto ko po sa MNHS lang. May ganyan. Yung ayaw po mag-move on. Diba? Minsan napapaisip lang tayo, minsan natatawa tayo, pero alam niyo po, minsan o madalas, ganun tayo. Diba? May gusto na si Lord na puntahan natin, ayaw nating puntahan. May gusto si Lord na lipatan natin, ayaw nating lipatan. May gusto si Lord na i-move forward natin, ayaw nating mag-move forward. Diba? Kaya yun po. Kayo mamimili lang kayo. Kaya dapat po, sabi nga, so we have a season rushers and season graspers. Neither is good. Sabi, the way to live the most fulfilling life possible is to recognize when it is time to let go, allowing ourselves to move forward and gracefully enter the new season that awaits us. Ako naman, kung personal confession naman po yung pag-uusapan, talaga, medyo takot ako sa changes. Yung parang ayoko nang may mga nagpapaalam, mga nang iiwan, yung parang ayoko yung parang biglang may magbabago, 'di ba? Gusto ko ganun pa rin. 'Di ba? Parang ako yung mga bate tuwing birthday na, "Uy, happy birthday Jasmine, wag ka magbabago ha." Pero ang totoo, people change, situations change, years change, 'di ba? Talaga nagbabago ang lahat. Kaya sabi nga, dapat alam natin kung kailan magle-let go. And alam natin kung kailan magre-refrain. Sabi, we need to be season sensitive in how we live, but keep in mind that no season is perfect. Each has its unique problems and blessings. Amen. Amen. Di ba? Kaya, for example, nung nag-aaral ka, di ba may reklamo ka? Nung nagtatrabaho ka, ay, sandamakmak, ang reklamo mo rin. Di ba? Nung nag-asawa ka, ay, marami rin talaga, irereklamo. Diba? So sa lahat po ng season, may problema, pero may blessing din. Naalala ko, pinag-uusapan, siguro alam nila sa yon. Pinag-uusapan namin ni Ate Mer, sabi ni Sai kasi walang perfect na camp. Diba? Kasi nung nag-camp kami sa RRC, ang ganda. Diba? Talagang buffet. Bitin nga lang. Diba? Nung nag-camp kami sa cross camp, okay naman yung lugar, parang sangkin. Tapos wala pang tubig, mag-iigib kami. Tapos yun nga, natulog kaming mga lalaki sa tent. Pero pag titingnan mo yung kagandahan, ay doon kami nakakita ng ang ganda ng sky. Di ba? Pag matutulog kami doon, pwede kaming magganon. Di ba? O ganon din, nung nagbagyo naman kami, ang ganda, ang lamig. May mumunga lang. May multo. Di ba? Naintindihan? O nung nagtabor naman kami, ang liit. 'Di ba? Kasi ganyan ka lang, akyat ka lang, akyat, ganun, yun na. 'Di ba? Ganunan lang ng ganunan. Nung nag-agapi naman, kay layo, may langit, may lupa. 'Di ba? So lahat ng camp may masasabi ka. Nung nag-camp tayo, ganda na sana. Nag-brown up lang. 'Di ba? Kaya sa bawat camp talaga, merong mga imperfection. Nasa sayo na lang kung paano mong peperpikin 'yon. Nasa sayo na lang kung paano ka mag-re-response. Amen? O, tingin ka sa partner mo, kung may partner ka. Ganyan talaga mukha niyan eh. O, nasa sayo kung paano mo magre-response yan. Tingin ka sa kaibigan mo, tingin ka sa katabi mo. Ganyan na talaga yan eh. Di ba? So, nasa sayo na lang kung paano mo titimplahin. Amen. Amen. Di ba po? So sabi nga, embracing each season in its proper sequence and faithfully fulfilling the tasks and responsibilities it entails is crucial for a fruitful and fulfilling journey. And the way we handle one season profoundly impacts how we experience the seasons that follow. O, makinig kayo maigi ha. Kaya kada season, hindi ka talaga dapat mag-relax. Bakit? Kasi kung ano yung ginawa mo sa season na ngayon ay nandun ka, 'di ba? Sa susunod na season, magre-reflect doon kung ano yung ginawa mo sa season na to. Naintindihan niyo? Nagigets niyo? For example, sample lang ko kayo ha. Kunwari, pag summer, hindi ka mag-share.
Hindi mo na ako mag-share, kainit-init. Hindi mo na ako mag-outreach. Diba? Nag-goal ka nung January, may 1-to-1 ako itong 2026. Magkakaroon ako maraming alaga itong 2026. Diba? Dumaan summer, natapos lahat. Dumaan yung tag-ulan. Diba? Tag-ulan, wala ka pa rin na outreach, wala ka pa rin na campus, wala kang naturuan. Ang excuse naman nun, next time na ako ulan ng ulan. Diba? Tsaka na lang. Dumating ang bare seasons. Nagsibisihan ng mga tao kasi panay mga nag-Christmas party, may mga performance sa school. So natapos ang 2026, wala kang nadala kay Lord. Wala kang na-accomplish. Bakit? Kasi ang season na nandun ka ngayon, kung ano yung ginagawa mo dyan, mahalaga. Kasi sa susunod na season, magre-reflect doon yung ginawa mo sa season ngayon. Gets? Amen. Meron nga ganyan sa Bible. Nakita niyo po si Joseph? Di ba si Joseph, na-interpret niya, ay mali, next pala natin yung, yung picture. Sabi sa Proverbs, matalino daw yung langgam. Bakit kaya? Kasi ang langgam, alam nila kapag may, sagot, uulan, kapag magbabagyo. Anong ginagawa ng langgam? Nag-iimpok, di ba? Nagtatago ng pagkain para nang sa gayon, bumagyo man, umulan man, may pagkain sila. So, may season silang pinagdadaanan, pero nire-ready din nila yung sarili nila sa season na susunod. Gets? Ganun din si Joseph. Si Joseph, alam niya, magkakaroon ng 7 taon ng abundance, tapos 7 taon din ng, anong tawag doon? Tagutom ng, anong tawag? Famine. Di ba? Kaya anong ginawa ni Joseph? Dahil siya ang ginawang gobernador, 7 taon, nag-impok. Di ba? Nag-save. Kaya dumaan ng 7 taon ng ng famine. Di ba? Naapektuhan ba sila? Hindi. Yung ibang mga bansa nga daw, lumapit sa kanila para kumuha ng oil. ng mga pagkain. Di ba? Gets nyo po? Amen? Di ba? Kaya kahit nga ang bansa natin, kahit gobyerno, pamahalaan, matutunan tong bagay na to, hindi tayo maghihikahos, hindi tayo, yung manenervyos, ano man ang mangyari. Naintindihan? Diba? Kasi, for example, balita ko nga, ang Japan, ang dami nilang, yung na-save, diba, na oil. Kaya nung mga una-una, hindi sila nagpapanik. So, ganun din tayo. Naintindihan? Amen. Kaya, yung sabi ko nung nak-camp, na-experience nyo na magbayad ng 3,000. Sa susunod, alam nyo na ha. Kaya nakaraan, nagjo-jokan kami nila, Jess, may binibenta ata siya. Kasi Jess ba yun? Ikaw ba yun, Jess? Sabi ko, Jess, ano yan? Pang-camp? Kasi pwede yun. Diba? Ipunin mo na agad yung pang-camp 2027 mo. 2027 ba? Yan, 2027. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, magre-reflect siya sa susunod na season. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka. Mag-ready ka. Sabi, maghanda ka. Diba? Kami naman dito sa 12 years natin na pagpapastor, 'di ba? Tsaka sa pag-church. 'Di ba nung lagi tayong may natututunan. Tama? Kaya kami lagi namin kayong wina-warningan. May event tayo ha. Yan, pagkatapos niyan, baka anuhin na naman kayo ng demonyo. 'Di ba? Kaya mag-pray kayo. 'Di ba lagi namin kayong sinasabihan ganon? Pero pag hindi pa rin natututo, pagkatapos ng victory, hindi na nanalangin, tuloy-tuloy, nagpapaka-busy palalo. Ano nangyayari? Nada-down. 'Di ba? Nalulungkot. 'Di ba? Kasi kada victory, dapat ang faith natin from faith to faith, from glory to glory, from victory to victory. Hindi yung nakatapos ka lang ng victory, tapos na, okay ka na doon. Hindi. Kasi kung ano yung gagawin mo sa kaya kaming mga pastor, naisip na namin yon. Hindi pala talaga kami pwedeng mag-relax. Hindi kami pwedeng magpabaya. Kasi kung ano yung gawin namin sa isang season ng buhay namin, sa susunod, may experience namin. Gets? Ganun ka rin sa buhay mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Ingat ka. Diba? Sabi ng Galatians 6:9, let us not get tired of doing what is right, for after a while, we will reap a harvest of blessing if we don't discourage and give up. Kaya huwag kang ma-discourage, huwag kang tumigil, huwag kang mapagod. Tuloy lang. Diba? Kasi later on, aanihin mo rin kung ano yung pinagtrabahuhan mo. Letter B. Una, embrace your season. Pangalawa,
explore your season. Ibig sabihin nun, learn and see what God is doing. Matthew 24:32, kayo naman po magbasa. 1, 2, 3, go. Learn from a fig tree. Yan, di ba? You know that summer is near. Kaya sabi, to get the most out of where you are, you must understand the characteristics of your season. Pag-aralan mo, unawain mo. When we recognize the season, we need to make necessary adjustment to get the most out of it. Kaya yung mga nag-baby dito, di ba? Pinag-aralan talaga nila yan. Bakit kaya si gumaganon? Di ba? Bakit kaya siya ganyan? Pinag-aaralan nila yung pacing ng bata. Na may time pala na ganun talaga. May time na yung parang nagbubururot siya. May time na antukin siya. May time na maarte siya. Ganun din. Di ba? Ganun din sa mga nagdadalang tao sa buntis. Di ba? Kada buwan may mga phasing na tinatawag. May mga, itong buwan na to, sumasakit na. Itong buwan na to, naglilihi. Itong buwan na to, panay ang arte. Joke lang. Ayan, di ba? Kaya dapat po pag-aralan, pag-isipan, i-explore. And sunod, ngayon, kapag ka naman nalaman mo, na recognize mo yung season na meron ka, pwede mo daw gawin to. Next natin, enlist the help of others. Sabi dyan, especially those who may have gone through what you are now going through, or those who are in a different season who can offer you encouragement. Nagets nyo? For example, yung mga nararanasan mo ngayon, naranasan na si Gab. Pwede kang sa kanya advice. Gets nyo? O kunwari, nasa, season ka nalulungkot ka. Yung mga masasaya, pwede kang sumama doon para mahawa ka ng saya nila. Okay? Next, gets? Naintindihan? Okay? And sabi, what we must not do, ito yung dapat nating hindi gawin, is stay away from others because we are angry that they are in springtime while we are in the heat of summer. Diba? Nagigets nyo yun? Yung parang magsiselos ka, magagalit ka, kasi sila nasa springtime na sila, ikaw nasa summer ka pa rin. Diba? Yung magsiselos ka pa, bakit sila lang ang may bagong appliances? Bakit sila lang ang nakapunta ng Hong Kong? Diba? Wag ganon. Diba? Kaya nga tayo, tinuturo rin natin yung I'm next in line. Diba? Na kung naranasan nila yon, next ka rin. Tsaka wag mong ikukumpara yung story mo sa kanila kasi unique yung story mo. Okay? Kaya kapag meron ka, nasa season ka ng iyong buhay, ito yung mga tanong mo. Una, what lessons are you teaching me? Diba? Pangalawa, what actions do I need to be taking? And what is my plan moving forward? Kaya diba, tinanong ni Tony Gonzaga si Alessandra De Rossi nung nakaraan sa kanilang interview. Sabi doon sa Tony Talks, doon sa Meaningful Conversations nila, kung meron ka daw buburahin na memory o event sa buhay mo, ano yon? Sabi ni Alessandra De Rossi, ako marami akong buburahin sa buhay ko. Pero kung kasamang mabubura yung mga lessons doon sa event na yon, hindi na lang, wag na lang. Diba? Bakit? Kasi sobrang halaga po ng mga lessons na natututunan natin sa mga seasons ng buhay natin. And yung mga lessons na yon, you never know, magagamit mo yon sa susunod pang season at pwede mo rin ma-encourage yung iba dahil nakaranas ka ng season na yon. Okay? Nawa po, naintindihan nyo. Una, embrace your season, explore your season. Letter C, esteem your season. Yan. Ibig sabihin nun, recognize that God is in control. At ang ibig sabihin ng esteem your season ay pahalagahan, igalang at yakapin ang kasulukuyang yugto ng buhay mo. Bigyan ng halaga, respetuhin o i-appreciate. Sabi nga, huwag mong maliitin o i-reject ang kinalalagyan mo ngayon. May dahilan kung bakit nandyan ka. Kaya kung nasa season ka ng paghihintay, huwag ka mainip. May tinuturo ito sa'yo. Kung nasa season ka ng pagsubok, pahalagahan ang lessons, hindi lang ang sakit. Lalong-lalo na yung mga bagay na yung term po na pagkabigo. Diba? Sa bawat mga failure po natin at pagkabigo, merong lessons talaga dyan. Sabi nga, pahalagahan ng lessons, hindi lang ang sakit. Kung nasa season ng tagumpay, naman maging thankful ka at huwag maging proud. Kaya nga sa My Day pa lang, diba? Marami na tayong matututunan sa pag-i-story, sa pagma-My Day. Sino sa inyo ang nakakita na ng tao na yung problema niya
o yung talagang sitwasyon niya nung ano na yon iminay day niya. 'Di ba? Wala, 'di ba? Yung kung meron man, konti lang sila. 'Di ba? Kasi bakit? Ang laging minamay day at ini-story generally ng mga tao yung victory lang lagi. Yung tuwing masasarap lang yung pagkain. 'Di ba? Pero hindi mo naman minay day yung tuyo nyo, 'di ba? Yung daing, yung kamatis na may bagoong, 'di ba? Hindi mo naman minayde yun Parang ganun din. Sa buhay natin, makakaranas tayo ng mga victory sa buhay, pero wag kang tumambay dyan. Wag yan ang laki ng ulo mo. Sa halip, maging thankful ka at wag maging proud. Diba? Noong mga nakaraan, may mga nagmamayday sa atin yan. Certificate, diba? Medal, diba? Natutuwa tayo dyan. Pero wag nyong tambayan yan. Diba? Yung mag-look forward kayo na may gagawin pang iba si Lord. Amen. And then, sunod naman, kung nasa season ka ng paglago, sulitin ang pagkakataon. Diba? Kaya, for example, pagka-bakasyon, sulitin nyo talaga yung pagkakataon sa mga estudyante natin dyan, mag-discipleship kayo. Diba? Magpagamit kayo sa Panginoon. Hindi yung, kasi kapag buong bakasyon mo naman, wala kang ginawa, humilata ka lang. Tapos nag-Facebook ka lang. Pag pumasok ka na ulit, lagot ka. Bakit? Hindi ka handa. Pero kung ngayon, maghahanda ka pa lang, mag-aaral ka, aralin mo yung math, yung science, darating yung time, magiging ready ka. Amen. Okay, kaya sabi nga, Romans 8:28, NIV naman, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, kaya sabi, don't forget, seasons are God-ordained and purposeful. God is working all things for His good purposes. So enjoy the season you are in. Do not despise it. Do not run from it. Do not have a bad attitude about it. Instead of being unhappy or even fearful about where we are, we should be praying. Di ba? So ngayon, ano po yung 2 R na dapat nating gawin? Remember your calling. Ang ganda nung sa TLB na 2 Timothy 4:2, tingnan nyo to. Preach the word of God urgently at all times. Sabi nyo nga, at all times. Sabi, whenever you get the chance, in season and out, when it is convenient and when it is not. Amen? Amen. Sa part naman namin, kung pastor, di ba? Preach the word of God, may lagnat ka man o wala. Preach the word of God, may sipon man o wala. Preach the word of God, may pera o wala. Ganon yon. Sa inyo, ganon din. I-preach nyo yung word of God, kahit parang feeling nyo nakakatakot yung nanay nyo. Parang feeling nyo nakakatakot yung shesheran nyo. Preach the word of God. In and out of season. Remember your calling. Huwag tayo magpapahinga sa pag-share ng word of God. Lagi tayong magtatanim. Gaya ng mga naghahasik, magsasaka, lagi talaga. Hindi sila natatapos magtanim. Kaya naman, hindi rin sila natatapos mag-ani. Diba? Kaya tanim lang ng tanim. Okay? And respond to God in every season. Ito naman yung pangalawang R. Respond to God in every season. So ano-ano yung response natin sa Panginoon in every season? Una ulit, embrace the current season. Stop comparing your season to others. Accept that God has placed you where you are for a purpose. Pangalawa naman, trust in the waiting. Diba? Sabi, a waiting season is not a wasted season. Paki-recite po yun. 1, 2, 3, go. Ayan, di ba? Use it to develop dependence on Him. Tatandaan nyo, hindi porket naghihintay ka, wasted years na yon. Di ba? Kunwari sa pagluluto, alam nyo po yan, sa mga nagluluto po dito. Di ba? Pag inaantay mong kumulo, pag inaantay mong lumambot yon, hindi wasted yon. Bakit? Kasi sa dulo, ikaw ang magbe-benefit. Ang sarap! Di ba? Hindi yung nagmadali ka, ang tigas pa, may dugo pa. Di ba? Naintindihan? Nagigets nyo? So, ang waiting season is not a wasted season. Sa mga nag-iintay ng mga love life, di ba, hindi yan wasted season. Kasi hindi mo alam, nire-ready ka pala ng Panginoon sa buhay mong yan. Sa nag-iintay ng pera dyan, di ba, hindi agad-agad yan babagsak na 1 milyon sa'yo. Maghintay ka. Di ba? At sa pag-iintay mong yon, hindi mo alam, nire-ready ka ng Panginoon. Para nang sa gayon, pag may 1 million ka na, hindi ka manghamak ng tao. Hindi mo ipapaypay yung dollars mo tapos, sino kayo? Di ba? Hindi ganun yung magiging response mo, okay? Or reaction. And then pangatlo naman, walk by faith
not by feelings. Sabi nyo nga, Lord, sorry po. Kapag feelingero, kapag nagwo-walk ako by feelings. Sabi nyo, kapag nagwo-walk ako by feelings. Diba? Kasi marami sa atin ganyan po. Diba? We walk by feelings, not by faith. Kung ano yung nararamdaman, ang daming bumagsak dyan. Diba? Feeling ko ganito, feeling ko ganyan, feeling. Diba? Ang daming nadaya dyan. Kasi feeling mo real, scam pala. Diba? Feeling mo, real din yung pagmamahal, scam din pala yung pagmamahal. Diba? Naintindihan? So, walk by faith, not by feelings. Sabi nga, God is present. Ito yung maganda. Both the mountaintop moments and the dark night of the soul. Araw-gabi, kasama mo si Lord. Saya lungkot, kasama mo si Lord. Amen? Ganun yun. Diba? Kaya walk by faith, not by feelings. Ako po, ilang beses kong nilabanan yan. Diba? Hindi, yung, diba, nagkakaroon ako ng confession dito na pagbaba ko pa lang ng pulpito, battle na agad. Diba? Ginawa ko ba yung tama? Na ano ba sila? Natuwa ba sila? Diba? Pero nung yung habang tumatagal, tinuturuan ka ng Panginoon, walk by faith, not by feelings. Hindi ka nagpe-preach para lang matuwa sila. Nagpe-preach ka para, i-please ang Diyos. Diba? Kaya naintindihan, walk by faith, not by feelings. Hindi porket walang nagchat-chat sa'yo, kinalimutan ka na ng mundo. Hindi porket parang ang ng pakiramdam, ganun na. Diba? Kaya nga kapag daw may nangangamusta sa'yo, ito, natutunan ko to kay Mark Hankins, huwag mong sabihin yung totoong, yung nararamdaman mong kalagayan. Ang sabihin mo daw kung ano yung declaration mo. Diba? Kaya si Mark Hankins, kapag daw kinakamusta siya, kamusta ka? In Jesus' name, I'm strong. Diba? Kasi sa loob mo, may nararamdaman ka, pero ang faith mo, iigi ka. Aayos ka. Sa loob mo, parang nalulungkot ka, nadadown ka, pero in Jesus' name, hindi ka mananahan doon. In Jesus' name, ililift up ka ni Lord. Nagets nyo? So, the next time, diba, natanungin ka, kamusta ka? Diba? In Jesus' name, gagaling na ako. In Jesus' name, magaling na ako. Naintindihan? In Jesus' name, maraming laman yung Gcash ko. Diba? So, ganon. And then, pang-apat, serve where you are. Yan. Pag maglingkod ka, nasan ka man. Sabi, serve God right now by loving people regardless of your circumstances. Meron din ako nakita sa Facebook na yung sabi doon, yung mga pastor daw, hindi sila nagli-live, di ba? Yung mga tao, kung kailan nila gustong mag-live, go lang, kung kailan gustong umabsent. Pero yung mga pastor, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga totoong naglilingkod sa Kanya, hindi ganun. Di ba? Kasi alam nila, it is a commitment. Alam nila, relationship to. Di ba? Alam nila, may power sa pag-show up. So, ganun ka din. Anumang sitwasyon mo, tuloy lang. Diba? Kaya mabuhay, palakpakan nga natin yung mga teachers, di ba? Natin na lumilitaw pa rin kahit gusto nilang matulog sa bahay. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga leaders, di ba? Na kahit naiinis na sila sa inyo, pinagtitiisan pa rin kayo, di ba? Joke lang. Yung nagpapasalamat tayo sa mga hindi pinipili yung feelings nila, nagsho-show up sila. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat matutunan mo yun. Diba? Isipin nyo, kung ang pastor nyo, laging nakadepende sa feelings. Ayoko na, nakasimangot ngayon si Gab, ayoko mag-preach. Diba? Ayoko na si AJ, mukhang inaantok. Ayoko na mag-preach. Diba? Kung ang feelings lang yung pagbabatayan, ay wala. Tinigil namin yung pagpipreach namin. Kasi, bakit? Hindi mo naman kontrolado kung nakabusangot yung mukha ng mga makikinig sa'yo o kung yung Kaya gusto ko, yun ang mahawa sa inyo. Diba? Yung magtatamborin ka pa rin kahit may inaalala kang hugasin sa bahay. Naintindihan? Yung magsisimba ka pa rin kahit tambak na talaga yung mo, yung labahin mo. Diba? Yung gagawin mo pa rin pag uwi. Naintindihan? Amen. Nagigets niya? Okay? Kapag kasi kinuha nyo tong mensahe na to, ay magtatagumpay kayo. Amen? Amen. Yun. Kasi na-topic namin din sa adult nung nakaraan yung ibahin mo dapat. Yung ayusin mo yung sarili mo. Diba yung kunwari, wala ka nang pera.
Magmumukha ka pa bang ng gigitata? Di ba? Kaya di ba si Pastora Det, pag tinatanong siya, Pastora, bakit parang ang mukhang donya kayo? Di ba? Sabi ni Pastora, wala ka nang pera, magmumukha ka pang dugyot. Di ba? Tapos kapag si Bishop Paul, tinatanong, di ba ni Ate Deb dati, wala nang bigas, wala nang asukal. Sabihin ni Bishop, don't say it, just feel it. Di ba? Kasi we do not live by feelings. We do not live by what we see. We live by faith. Yan ang sitwasyon mo ngayon, pero lilipas yan. Di ba? Kaya kung nasa maganda kayong sitwasyon ngayon, marami kayong pera, marami kayong kaibigan, all is well with you, i-enjoy nyo, embrace nyo. Amen? Sa lahat naman ng may pagsubok, mayroong mga pinagdadaanan, doon na nga nandun na yung word, pagdadaanan nyo yan. Malalagpasan nyo yan. Lilipas din yan. Amen? Amen. Di ba? Sa lahat ng mga nabubugnot na, Lord, kailan mo ba kami ililipat? Di ba? Nagsisiksikan na kami dito. Lilipas din to. Darating yung time, palalakihin din ng Panginoon yung ating lugar. Amen? Amen. Lord, rerenta na lang kami ba ng rerenta? Kukuha na lang ba kami ng kukuha ng mga sasakyan? Darating yung time, magkakaroon ka rin nun. Amen. Amen. Huwag kang umistambay dyan sa season ng buhay mo. Huwag mong tapos kung maganda naman, huwag mong i-neglect. Okay? Kaya in conclusion, seasons change, but God stays the same. Amen? Trust that the God who was faithful in your past season will be faithful in your current one. Because your times are in His hands and He makes all things beautiful in His time. Amen. Kaya sa mga may pinagdadaanan, ito yung sabi ni Pastor Evelyn Joshua, don't engrave your struggles in stone. Bakit? They are meant to be temporary. Okay? Ngayon ka lang iiyak, bukas tatawa ka. Tingnan mo. Ngayon ka lang down, tingnan mo, bukas lulundag ka na. Nagets mo? Naintindihan? Amen. And those people, di ba, na hindi nyo pinapahalagahan ng mga mahal nyo sa buhay, di ba? Pag uwi nyo ngayon, start to value them. Di ba? Start loving them. Start forgiving them. Amen.